Opo. Sir, sabi rin po ni former Speaker Martin Romualdez na isa nga po sa inaakusahan dito, yung kay Guteza daw is clearly political and the product of coaching. Do you think po kinoach itong si Guteza? At yung iba po ang observation, baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinasabihan siya nung nagbabasa siya na, nakalimutan mo tong ganito, balikan mo tong paragraph na ganito. Kayo na lang mag-husga kasi lahat naman tayo nag-viral na nga eh. Baka magkasagutan na naman kayo. Marami na TikTok kung saan. Kaya siguro, ang sasabihin ko na lang yung hula nyo, hula ko na rin eh. Opo. Mapunta ako, sir. Tingnan nyo yung mga kababayan, yan yung sagot ni Ping Lacson. Okay? Klarong-klaro yun, hindi ko pinutol para talaga makita nyo kung ano yung sagot niya. Yung sagot niya, kayo na lang humusga. Kung ano yung hula nyo, ganun lang din yung sa akin. Akalain nyo yan? Chairperson ka ng Blue Ribbon Committee. Nandun ka. Sa harap mo yung si Guteza, hindi mo man lang tinanong. Hindi mo man lang, kung doubtful ka, hindi mo man lang tinanong. Pero ito, puntahan natin ulit si Senador Marcoleta, mga kababayan. Kasi huli siya dito ni itong si Ping Lacson, mga kababayan. Unfortunately nga, again, nawawala na yung tiwala ko dito. Nauubos na, mga kababayan, dahil dito sa mga pinapakita ni Ping. Ito, pakinggan natin si Marcoleta, mga kababayan. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senador Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Ito sa DCMA, mga kababayan, ha? Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Guteza. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Guteza? At iba pong observation, baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan. Tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang lumilitaw, kinotes ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, iniisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisan nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh, matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi, sino may sabi niyan, mga kababayan? Of course, si Ping Lacson. Banatan siya dito, mga kababayan. Kasi simple lang naman. Pinapalabas dito, mga kababayan, ni Marcoleta. Later, balikan natin yung sagot ni Ping kasi may explanation dito si Marcoleta, mga kababayan. Ito lang muna. Invitation lang, hindi pa naintindihan ni Ping Lacson. Hindi naman sinabi demand. Hindi naman sinabi summon. Hindi naman sinabi isubpina si Saldico. Invitation lang, mga kababayan. Katulad ng ginawa nila kay Toby Chanco na inimbitahan lang. Depende na yun sa tao kasi invitation. Lahat naman tayo naka-try na po na naimbitahan ng birthday, ng kasal, ng libing. O libing talaga, no? Hindi pala libing, mga kababayan, kasi delikado kapag maimbitahan ka kapag libing, ha? Naimbitahan ka ng kahit na anong okasyon, artist. Nasa sa inyo na yan kung dadalo kayo.
Hindi po required yan, mga kababayan. Pero ito, bakit ang sagot ni Ping hindi pwede? Kasi mayroong tradisyon na interparliamentary or hindi naman niya sinabi hindi pwede, pero hindi imbitahan kasi mayroong interparliamentary courtesy. Imagine niyo yan, mga kababayan, ha? Oh, si Vice President nga inimbitahan ng House of Representatives. May binigay ba silang courtesy doon? Ilang beses pumunta si Vice President doon. Binastos pa nga, mga kababayan. Di ba? Sa mga budget briefing, dumadalo ang Vice President. Nagbigay ba sila ng courtesy? Ngayon na lang nagbigay kasi napatunayan na nila na si Vice President ay nagsasabi ng totoo. Itong lahat ng itong nangyayari ngayon, inumpisahan ito ni VP Sara. Si VP Sara ang naglahad nito, si VP Sara ang nagunang ng pangalan kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Walang naniniwala. Ngayon, ang bait-bait kababayan. Pero dati, of course, nakita natin kung anong ginawa nila. Walang interparliamentary courtesy. Dito, klarong-klaro na ilang tao na nagpangalan kay Zaldico, naku, may interparliamentary courtesy pa rin. Diba? Comment nyo siya. Ano masasabi nyo dito sa sagot ni Ping? Yan yung sinabi ni Ping, di ba? Ito, patuloy muna natin. Sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bata yun? Absolute po ba yun? Dapat wala nga interparliamentary courtesy. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang di dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po ay masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong. Ito, puntahan natin dito, mga kababayan. Bakit nga ba lumalabas na nag-coach sinong tawag dito? Marcoleta, mga kababayan. Explain natin ito kasi ni-explain na ito ni Rodante Marcoleta. Ito, mga kababayan. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil apat lamang pong original meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa Yan, mga kababayan, anong masasabi niyo dyan? I-comment niyo, anong masasabi niyo? Anong lumalabas dito? Anong sinasabi ni Ping? Ang tanong ng taga-DZMM, mga kababayan, mukhang kino-coach ni Marcoleta. Si Gutesa. Anong sa tingin niyo, Senador Ping? Coach, sabi ni Martin Romualdez, coach daw si Gutesa ni Marcoleta kasi nga dahil sa salaysay. Anong sagot ni Ping, mga kababayan? Kayo na humusga. Kayo na humusga. Nakita naman natin, kung ano na sa isip nyo, ganun din, pareha din tayo. Di ba, mga kababayan? Senador si Ping Lacson. Alam niyang binabanatan yung mga senador dito. Ang mga tao naghahanap ng malaking isda. Nagdududa na nga yung mga tao kasi lumabas na yung posibleng mga malalaking isda dito na pinangalanan ng mga diskaya, yet pinalitan nila si Chis Escudero at si Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kasi pinapalabas dito
na nag-iiba yung direksyon, nasisira yung kredibilidad ng Senate. O sige, pinagbigyan. Bigyan natin ng chance si Ping Lacson, mga kababayan. Ang problema ito ngayon. Lumabas ulit ang pangalan ni Martin Romualdez. Ang nagpalabas ulit. Witness ni Marcoleta na kahapon lang niya nakilala or ning isang araw, a day before lang niya nakilala, ang naglabas itong si Gutesa na nag-volunteer na lumabas, mga kababayan. Pero anong sagot ni Ping sa tanong ng DCMM? Kung anong nasa kayo na humusga. Kung ano nasa isip ninyo, gano'n na rin yung sa akin. Diba? Pero mga kababayan, ito yung totoo. Habang nagbabasa si Gutesa ng photocopy niya sa kanyang affidavit, putol yung binabasa niya. Kasi nangyayari naman talaga yan, mga kababayan. Ha? Ilang beses, tayong lahat may experiences dyan. Lalo na kapag long bond paper. And alam natin, yung mga affidavit na yan, para makapag-notaryo yung mga abogado, ginagamit nila dyan, long bond paper. Para makalagay yung detalye, yung mga tatak, yung docs number, yung pirma, lahat. Pati seal, mga kababayan. Long bond paper ginagamit. Kaya, pag photocopy mo dyan, lalo na yung photocopy in charge, hindi alam kung paano i-adjust yung size ng bond paper, mangyayari, mapuputol talaga. Kaya, posible talaga na mangyari na putol yung binasa niya. Yun na nga, first page pa lang, putol na yung binasa. Kaya, nahahalata na ni Marcoleta na, mukhang may problema sa kopya mo. Kaya binigay niya yung kopya niya na original para mabasa lahat. Ang problema dito, mga kababayan, yung statement ni Ping Lacson na kung saan naman pala, isa naman pala siya sa mayroong kopyang original. At sinusundan yung statement ni Gutesa. Diba? So ngayon, mga kababayan, hindi ka kaya magpataka dito kay Ping Lacson na kung saan, na kung saan, sumusunod naman pala sa statement, bumabasa ka naman pala habang nagbabasa si Gutesa. So ngayon, bakit mo, sa harap ng media, Ping, ikaw Ping, nagagalit na ako sa iyo. Ubos na pasensya ko sa iyo, Ping. Binigyan kita ng pagkakataon na ipakita sa buong Pilipino na patas ka. Na wala kang kinikilingan. Hindi ka katulad ni Soto. Yet ngayon pinatunayan mo na nabibili ka rin pala. Bakit mo sasabihin sa harap ng media, sa harap ng buong Pilipino na kung anong iisipin ninyo, ganon din sa akin. Kasi iniisip na nga, tinatanong na nga ng media, mukhang coach ni Marcoleta. Kung sasabihin mo, kayo na mag-isip. Kayo na humusga. Bakit mo sasabihin yan? Kayo na humusga. Kung anong iniisip nyo, ganon din sa akin. Diba? Bakit mo sasabihin yan na in the first place, may kopya ka sa original? Alam mo, sinusundan mo kung anong sinusundan ni Marcoleta. Sinusundan mo kung anong binabasa ng witness na si Gutesa. Di ba, mga kababayan? At ito rin, media, DCMM. Bakit hindi nyo tayo tanungin si Win Gatchalian at si Tito Soto na meron ding kopya? Di ba? Ito ngayon, bakit si Tito Soto at si Win Gatchalian hindi nagsasalita tungkol dyan? Bakit si Ping Lacson lang, mga kababayan? I-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. Kasi dito, mga kababayan, unfortunately, nakikita natin dito na
nag-iiba ang takbo ng investigasyon dahil mayroong kinikilingan itong si Ping Lacson, mga kababayan. Halatang halata na ang tunay na kulay ni Ping Lacson lumalabas na, unfortunately. Ito nga sabi ni Marcoleta. O bakit sasabihin yung lumilihis kapag lumalabas ang pangalan ni Tamba? Hindi ba nga parang dumiretso ito? Diba? Kasi pinaligoy-ligoy lang, mga kababayan. Nakafocus na dito. Alcantara, Bryce Hernandez, sino ba yun? Yusek Bernardo. Ilang beses nang binanggit pangalan ni Zaldico. Lahat tayo nagsasabi, hindi tayo naniniwala si Zaldico lang. Kasi hindi pipirma si Zaldico. Hindi lang siya ang nagmamaniobra dyan, mga kababayan. Alam nating may mas malaki pa kay Zaldico. Dito na nga. Sinabi na, Zaldico, Martin Romualdez, dumiretso kaagad itong witness. Hindi pinaligoy-ligoy. Nag-deliver kami ng pera galing kay Zaldico, papunta kay Tamba, or hindi pala kay Tamba, Martin Romualdez pala, mga kababayan. Dumiretso. Ngayon sasabihin ni Ping, lumilihis. At ngayon sasabihin pa, mukhang nag-coach. Kung anong iniisip nyo, kung iniisip nyo nag-coach, ganun din iniisipin ko. Ganon din sa akin. Diba? Kayo na humusga. Bakit mo sasabihin, ikaw naman pala, may kopya ka. Ping Lacson, Tito Soto, Win Gatchalian, may kopya kayo. Sumusunod kayo sa kung anong binabasa ni Gutesa. Magandang hapon nga kay Eddie Ocampo. Maligayang pagdating dito sa ating channel, sir. Maraming salamat sa panonood. Ito. Pumanda na lang sa Senado si Kuratong Baliling, hanggang ngayon kura pa rin. Ako, matagal ang isyu ng Kuratong Baliling na yan, kay Ping. Ako, honestly, Sir Eddie Ocampo, hindi nga ako naniniwala dyan dati, kasi, to be fair kay Ping, kasi acquitted nga naman pala sila, sinong kasama niya dyan, si Congressman Acop. Sabihin natin, acquitted sila dyan. Yet, ito ngayon mukhang naniniwala dahil dito sa ginagawa, pinapakita ni Ping, mga kababayan. Mukhang naniniwala na ako dyan sa Kuratong Baliling issue na yan. At ito pa, agree na ako, manda na siya dyan. Ilang taon na yan si Ping, mga kababayan, sa Senado, pati si Tito Soto. Huwag niyong sabihin sa akin na for the past years. Assuming wala talagang ni isa na insertion si Ping, mga kababayan, sa mga budgets na yan, bait ni Ping talaga, mga kababayan. Kung talagang totoo. Pero I doubt, mga kababayan, kasi nga, itong si Tito Soto, sa pag-text nga ni Yusek Cabral sa kanya, lumalabas na may mga successful transactions na rin si Tito Soto dyan, Pero again, ilang years ka na, Ping? Tito Soto, ilang years na kayo dyan sa Senado? Anong nagawa? Anong ginawa nyo? Sinasabi mo, hindi ka tumatanggap ng PDAF, ng pork barrel. Yet, anong ginagawa? Bakit nangyayari pa rin yung ganito? Last time, sabi mo, alam mong 67 na congressman ang mga contractors na nangyayari ngayon. Bakit ni isa sa mga congressman, except kay Zaldico, hindi na lumalabas yung pangalan? Bakit hindi pinupurso yung mga binulgar ng mga diskaya? Kasi alam mong pupunta doon kay Tamba, kay Martin Romualdez, kaya hindi ka nagiging interesado? Kaya pinapalabas mo na lumilihis ngayon? Nako Ping, ikaw, wala na akong tiwala sa iyo, Ping, sorry ka na lang. Again, mga kababayan, linawin po natin, Noong 2022, si Ping Lacson po ang binoto ko. Yung vice president ko, si Dr. Willie Ong, para magkaintindihan, para malinaw po sa atin dito. Kasi may tiwala ako kay Ping, mas may tiwala ako kay Ping compared kay PBBM, mas may tiwala ako kay Ping compared kay Isko Moreno. Unfortunately, mga kababayan, yan po dahil dito, nagbago po yung lahat na wala pong back to zero po ang tiwala ko dito kay Ping. Dito sa issue ng Kuratong Baliling, most likely, mukhang titignan ko,
mukhang naniniwala na nga ako dito nga talaga may involvement dito si Ping Kasi mga kababayan, tingnan nyo ito, may kopya siya. May kopya siya, binabasa, sumusunod siya habang binabasa ni Gutesa. In fact, dapat nga, nung first page pa lang na may nakaligtaan kasi may putol na isang linya, sabi ni Marcoleta, may putol na isang linya, first page pa lang, hindi na niya pinuna. Nung second page, 2 linya na ang putol, doon na niya pinuna. Dapat nga si Ping Lacson ang pumuna doon, mga kababayan. Teka lang, mukhang bakit hindi lumalabas dito yung chat ni Sir. Dapat lalabas ito Check ko lang muna, Sir. Yun na nga, mga kababayan, dapat nga kasi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, may kopya ka ng, anong tawag nito? Ng statement, sinumpaang salaysay. May kopya ka ng sinumpaang salaysay. Sumusunod ka doon sa binabasa. Yet, hindi mo man lang pinuna, hindi mo man lang pinutol. Hindi ka man lang nagtanong, bakit hindi mo binasa itong last line? Si Marcoleta pa ang nagpuna. O para ipalabas ninyo na coach ni Marcoleta, kagaya ng pinapalabas ninyo ngayon. So dito, mga kababayan, statement ni Tamba. Anong sinabi ng statement ni Tamba? Coach ni Marcoleta or kinoach ni Marcoleta yung witness na si Gutesa. Anong pinapalabas dito ni Ping? Mukhang totoo nga kinoach ni Marcoleta. Yet, barado siya dito kasi may kopya pala siya. So, nakikita natin dito, mga kababayan, na pinapaboran niya itong si Martin Romualdez. Nako, mga kababayan, nakakasuka ka, Ping, buho sa'yo. Isang buo para sa iyo, Ping Lacson. Akala ko ba naman, ikaw yung inaasahan namin dito. Nagsisisi ako ngayon bakit binoto kita bilang senador noong 2025. Ping, sa lahat dalawa pala kayo sa under ng alyansa. Si Pia Cayetano at si Ping Lacson, binoto ko, hindi ko binoto si Tito Soto. Yet ngayon nagsisisi na ako, mga kababayan. Bakit ko binoto si Ping? Dahil dito. Instead na ipalabas yung buong katotohanan, pinagtatakpan dito si Martin Romualdez. Nakikita natin, isa ito sa mga takot dito kay Martin Romualdez, mga kababayan. Okay? I-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. So dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. Then paki-subscribe din po sa ating channel. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na dito kayo sa nag-comment kay Sir Eddie Ocampo. Okay? Magandang hapon po si Sir. Okay? So again, huwag kalimutan po mag-subscribe dito sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.